Praise Jesus, praise Jesus. Manuba ng isang puso. Mapagpalang umaga pong muli dito sa mga taga-Kadiwa. Sabi ka? Meron ka? Bluetooth mode. Magandang umaga pong muli sa inyo lahat dito sa mga taga-Kadiwa. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At pagpalain tayong lahat ng salita ng Diyos. Praise Jesus, praise Jesus. Ako po'y mananalangin na, Panginoon, salamat po, tinako mo akong muli dito sa mga mabubuting tao sa Kadiwa, Panginoon. Dalangin ko po, ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin. Kausapin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Anumang espiritu na nanakawin ng iyong salita at guguluhin ang gawain ito ng Panginoon. Ginagapos ko mga espiritong ito at tinatapon kong pabalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang Holy Spirit, ang siya lamang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. And I command the mighty angels of God, palibutan kami sa lugar na ito. At binabalaan ko sino man manggugulo sa gawain ito ng Panginoon. Ito'y gawain ng Panginoon. Ako'y pinatawalan ng Panginoon sa inyong kalagitnaan upang kayo po lahat ay makapakinig ng salita ng Diyos. Panginoon, pagpalain mo po kami lahat na iyong salita, ang espiritu ng repentance from sin, salvation by grace through faith in Christ ay makagawa, at ang espiritu ng pagpapala, kagalingan, kalayaan ay sumaanin lahat. In Jesus' name, amen. Amen. Okay lang ba yung ano? Okay. O karal dyan? Oo, medyo karal.
sinabi. Bluetooth mode. Praise Jesus. Ang sabi po sa Romans chapter 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. So dito sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, wala daw sino man sa atin ang matuwid. Wala ni isa. Walang makakaunawa. Walang humahanap sa Diyos. Ito po ang nature natin, mga kapatid. Nung sinulat ni Pablo ang salita nito ng Diyos, ay sinabi ni Pablo, walang humahanap sa Diyos. Lahat ay walang matuwid, walang makakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang nature natin, mga tao. Tayo po ay hindi umahanap sa Diyos. Tayo po masyadong abala sa ating mga trabaho, sa ating mga business, sa ating mga ginagawa, na wala na tayong panahon hanapin ang Panginoon sa ating mga buhay. Nakakalimutan natin ang Diyos. Nakakalimutan natin na importante ang Diyos sa ating mga buhay. Walang isa man sa atin naghahanap sa Diyos o hinahanap ang Diyos. Lahat tayo po ay nagkakanya-kanya ng lakarin. Nakakalimutan natin na meron pala tayong Diyos na dapat hanapin una sa ating mga buhay. Nakakalimutan natin na unahin hanapin ang Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi sa Romans 3 verse 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, not one. Kaya naman daw ang tao, dahil hindi niya hinahanap ang Panginoon sa buhay niya, at nagkanya-kanya ang tao sa buhay nila, kaya ang tao, kanya-kanya din kapahamakan ang nakukuha nila sa buhay nila, sapagkat hindi nila hinahanap ang Panginoon. Halimbawa, paggising natin sa umaga, tayo po ba ay nakakapag-pray pa? Paggising natin sa umaga, tayo ba ay nakakapagbuklat ng Bible na kahit ilang verses man lang sa Bible? Tayo po ba ay nakakapagbasa? O mismo sa bahay natin, wala tayong mga Bible. Mga kapatid, mainam po na unahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay upang hindi tayo mapahamak, lalo na sa panahon natin ngayon. Laganap ang kasamaan, laganap ang patayan, laganap ang pangdaraya sa kapwa. Mga kapatid, kaya naman pinapadala kami ng Panginoon sa inyong kalagitnaan upang i-remind tayong lahat na mayroong Diyos na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa.
Wala pong nalilingid sa mata ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, nakikita lahat ng ginagawa natin sa liwanag o sa dilim. Kaya hindi po tayo makakapagtago sa Panginoon. Sa Panginoon walang lihim. Lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, ay alam ng Diyos. At kung alam ng Diyos ang ating ginagawa, tayo po ay dapat matakot sa Kanya at gumawa ng mabuti sa Panginoon. Sapagkat wala para tayong maililihim sa Panginoon. Mabuti at masama ay hayag sa Panginoon. Kaya mas mainam gawin natin yung mabuti kesa sa masama. Sapagkat lahat po tayo ay magsusulit sa Panginoon. Lahat po ng ginagawa ng tao ay nakarecord sa Panginoon. Pagdating natin sa Judgment Day, ipapakita ng Panginoon ang talaan ng ating mga buhay. Magmula na ikaw ay lumabas sa sinapupunan ng iyong magulang hanggang sa iyong kamatayan, nakarecord lahat sa Panginoon. Kapatid, doon sa langit, ipapanood sa atin ng Panginoon ang iyong alam buhay. At lahat doon ay hayag, ihahayag ng Panginoon. At nakakalungkot at nakakahiya kung makikita sa Judgment Day ang lahat ng ginawa natin na mas maraming kasamaan kesa kabutihan. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang humahanap sa Panginoon. Kaya ang tao, nagkanya-kanya, ang tao lumalayo sa Diyos, imbis na lumapit sa Diyos. Kaya ang tao, pawang kapahamakan ang kanyang napapasukan, nagagawa, sapagkat walang guidance, walang patnubay ng Panginoon. Mano man lang sana mga kapatid, paggising natin sa umaga, mag-pray po muna tayong lahat. Paggising sa umaga, magbasa man lang tayo ng ilang verse o isang chapter sa Bible. Nang sa gayon, meron kang direksyon na tatahakin na mula sa Panginoon. Halimbawa, paggising mo sa umaga, magpasalamat ka man lang sa Panginoon. Ikaw ay nagising pa, sapagkat marami sa atin ngayong araw ay hindi na nagising sa kanyang pagkakatulog. Tuluyan na siyang natulog habang panahon. Mga kapatid, tayo po ang paggising sa umaga, niloob pa ng Panginoon na tayo ay magising. Ibig sabihin, ang Panginoon ay ninanais ka pang mabuhay. Upang ikaw ay maligtas, upang ikaw ay makapagsisi pa sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo pa si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. At dahil ang tao hindi hinahanap ang Panginoon, paggising pa lang sa umaga, ang sabi sa Romans chapter 3 verse 13, their throne is an open sepulchre. Ibig sabihin, with their tongues they have used deceit. The poison of apes is under their lips. Ibig sabihin, dahil daw sa paglayo ng tao sa Diyos, kung ano-ano ang lumalabas sa kanyang bibig na hindi nakalulugod sa Diyos. Kasi nga, paggising pa lang sa umaga,
Hindi man lang natin pasalamatan ang Panginoon. Kaya paggising mo sa umaga, diretso ka na agad sa pagharap sa problema. Kapatid, ang una nating harapin paggising natin sa umaga ay ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, ilang minuto lamang po yun. Ilang minuto ka lang kakausap sa Panginoon. Naiinip ka pa. Subalit kapag ikaw ay nakikipagchismisan sa kapwa mo, kapag ikaw nakababad sa cellphone, na umaabot ang ilang oras, hindi ka napapagod. Kapatid, unahin natin ang Panginoon. Unahin natin siya sa ating mga buhay, sapagkat tayong lahat ay nilikha niya at siya rin ang kukuha sa ating lahat. At dahil hinahanap ng tao ang Diyos, ang sabi sa 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. Dahil ang tao, hindi niya inuuna ang Diyos sa buhay niya. Ang kanyang puso ay puno ng bighati, puno ng puot, puno ng galit. Ganon ang tao ngayon sa panahon natin ngayon. Kasi hindi natin inuuna ang Panginoon. Hindi natin pinapasalamatan ng Panginoon. Hindi natin siya hinahanap. Ibig sabihin ng hinahanap, bibigyan mo siya ng oras. Paggising mo sa umaga, bigyan mo siya ng oras na kausapin sa pananalangin. Bigyan mo siya ng oras, pasalamatan siya at binuhay ka pa niya sa araw na ito. Pasalamatan mo siya at nakaraos ka. Sa buong maghapon, mga kapatid, kung wala tayo sa Panginoon, mapapahamak tayong lahat. Kung hindi natin uunahin ang Panginoon, mapapariwara tayong lahat, mga kapatid. At ganun nga ang tao ngayon. Ang tao ngayon nagkakanya-kanyang nanlakad, hindi man lang sumasangguni sa Panginoon. Mayo man lang paggising natin sa umaga, tayo'y manalangin sa Panginoon. Magpasalamat ka man lang. Paggising mo sa umaga, sabihin mo,